Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, isang motorista patay sa pamamaril sa Maguindanao del Norte. 3 poultry farm workers patay nang masuffocate sa isang septic tank sa Misamis Oriental. 44% ng mga adult Filipinos naniniwalang magbabago ang kanilang pamumuhay sa 2026 ayon sa SWS survey. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang lalaking motorista na pinaniniwala ang kabilang sa mga isang kilalang angkan ng mga Moro matapos itong pagbabarilin sa barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kamakailan. Kinilala ng Sultan Kudarat Municipal Police Station ang biktima na si Rotas Mastura, nasa 8 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, pauwi na si Mastura mula sa Cotabato City sakay ng kanyang motor nang pagbabarilin siya ng 2 armadong lalaki. Batay sa investigasyon, 6 na tama ng bala ang natamo ng biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. Isinugod pa ito sa pinakamalapit na pagamutan ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Patuloy naman na inaalam ng mga otoridad kung may kinalaman sa rido o clan-related conflict ang motibo sa krimen. Patay ang 3 manggagawa ng isang poultry farm matapos masuffocate habang nasa loob ng isang septic tank sa isang poultry farm sa barangay Sampatulog, Alabuhid, Misamis Oriental noong Martes, December 30. Ayon sa ulat, ang mga biktima ay ang 26 anyos na farm manager, isang 43 anyos na farm worker at ang kanyang 16 anyos na anak na lalaki. Batay sa investigasyon, aksidenteng nahulog umano sa septic tank ang isang pares ng pliers na hawak ng farm manager habang hinihintay niyang bumaba ang antas ng wastewater ngunit na-suffocate na umano siya sa loob dahil sa makitid na espasyo. Sinubukan pa siyang isalba ng 2 niyang kasamahan ngunit ganun rin ang sinapit ng mga ito. Isinugod pa sa ospital ang mga biktima ngunit kalaunay idineklara rin silang dead on arrival. Wala pa sa kalahati ng mga adult Filipinos ang naniniwalang mas magiging maganda ang kalidad ng kanilang mga buhay ngayong 2026 ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa kanilang datos, nasa 44% lamang ang nagsabing positibo sila na magbabago ang kanilang buhay habang 38% naman ang nagsabing mananatili ito sa kasalukuyan at 9% naman ang hindi sumagot. Lumabas din sa survey na nasa plus 36 ang net personal optimism na tinukoy bilang very high na mas mataas ng 1 puntos kumpara sa huling survey noong September 2025. Naitala naman ang pinakamataas na net optimism score sa Balance Luzon na sinundan ng Metro Manila at Mindanao habang pinakamababa naman ay naitala sa Visayas. Isinagawa ang 4th quarter 2025 social weather survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult Filipinos sa iba't ibang parte ng bansa mula November 24 to 30, 2025. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.